And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Komunistang gobyerno ng bansang China mga kababayan, tinutulig sa di umano ngayon ang community ng mga Kristiyano dyan mismo sa bansang China. At hindi lang yan mga kababayan, maging ang Biblia mga kapatid ay dinidistort na daw ngayon nitong mga komunistang grupo nila si Jinping, at pinapalabas pa daw mga kababayan na isang kriminal daw si Kristo. Ako po mga kapatid, delikado na to. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin at bigyan natin ng ating opinion at reaction. In China, get this, the Communist Party is in the midst of a 10-year project to rewrite the Bible, a version which will then be forced on Chinese Christians. One of the changes in this new Bible turns Jesus into a murderer. So sinasabi dito mga kababayan, isa daw ngayon sa pinagtutuunan ng pansin nitong gobyernong komunista ng bansang China mga kababayan ay ang pag-distort sa Biblia. At gusto nila mga kababayan na itong Biblia, itong bagong version ng Biblia na kanila nang dinistort mga kapatid, ito yung gamitin ngayon nitong mga Christian community dyan sa bansang China, na kung saan mga kababayan dito ngayon sa bagong version ng Biblia na kanilang binago ay kriminal na di umano mga kapatid ang imahe dito ni Kristo. Naku po, malaking kasalanan to mga kababayan. Pag pinakialaman nila yung banal na aklat na siyang pundasyon ng pananampalataya nating mga Kristiyano. Kaya siguro mga kapatid, itong si Xi Jinping tinamaan ng stroke dahil nga baka nga ito na yung kabayaran mga kababayan sa kanilang ginawa sa Biblia dyan, na kung saan pundasyon niya ng pananampalatayang Kristiyano. Kumbaga ito na yung karma ng Diyos sa kanya mga kapatid. Na-stroke si Xi Jinping at magpahanggang ngayon mga kapatid, pilit pa rin niyang tinatago ng bansang China. Anyway, tuloy muna natin to mga kababayan. Dale Hurd has a story. Chinese Christians receive Bibles for the first time. Okay. With as many as 130 million reported Chinese Christians and the continuing explosive growth of the underground church. So sabi dito mga kapatid, ang community daw ng Kristiyano dyan ngayon sa bansang China ay umaabot na daw ng 130 million. At patuloy pa daw itong lumalaki mga kababayan, ayon dito sa balita. There are now more Christians in China than members of the Communist Party. So dito nga mga kapatid, sinasabi dito sa balita na mas marami na daw ngayon ang numbers ng mga Kristiyano diyan sa bansang China kumpara mga kapatid sa numbers nitong mga kasapi sa Communist Party ng bansang China. Sa madaling sabi mga kapatid, parang kinakainggitan yata ito ni Xi Jinping. Kung kaya't naman mga kababayan, binibira nila ngayon itong mga Kristiyano dyan sa loob ng kanilang bansa. Dahil nga mga kapatid, syempre tayong mga Kristiyano ayaw natin sa mga gawain ng mga komunista. 'Di ba? Kasi ang mga komunista mga kababayan, yung mindset niyan puro krimen. 'Di ba? Kaya nga naging komunista yan dahil puro karahasan lang ang kanilang iniisip. So siguro mga kababayan, sa analyzation ko lang dito, hindi siguro ito nagustuhan ni Xi Jinping. Kung kaya't ngayon mga kapatid, since na komunista yung kanilang gobyerno, tinutuligsan nila ngayon ang mga Kristiyano. Dahil nga mga kababayan, magiging threat kasi ito mga kapatid sa gobyernong komunista kung patuloy na lumaki itong community ng mga Kristiyano. 'Di ba? Base lang po yan sa aking naintindihan mga kababayan. Kaya siguro binibira ni Xi Jinping ang mga Christian diyan sa kanilang bansa mga kababayan dahil nga siguro nakikitaan na ni Xi Jinping na baka itong mga Kristiyano na ito ang magpapabagsak sa komunistang gobyerno. Dahil nga mga kapatid, syempre bilang Kristiyano, sinusunod natin kung ano yung teaching sa Biblia na kung saan mga kababayan contradict ito sa mga pinagagawa ngayon
ng mga komunista. Dahil nga mga kapatid, itong mga komunista ay puro lamang karahasan, no, yung kanilang pinagagawa na kung saan kinukundina din yan mga kababayan sa Biblia. Diba? So siguro na-threaten itong si Jinping kaya pinapakialaman na niya ngayon mga kapatid itong Biblia. No, kasi yun lang naman ang tanging paraan, no, na pwede niyang tablahin ang mga Kristiyano diyan pag once ang Biblia na ang kanyang ginalaw. Diba? Tuloy. The Chinese government's persecution of Christians has only led to even more church growth. Sabi dito mga kababayan, dahil daw sa mga karahasang ginagawa nitong komunistang grupo, no, sa mga Kristiyano ay mas lalo pa daw dumami, no, ang mga sumasapi ngayon sa pananampalatayang Kristiyano. 'Di ba? Imbes na kumonte, no, imbes na matakot yung mga Kristiyano, mga kababayan, mas lalo pang dumami sila diyan. Kung saan mga kapatid, nagiging sakit na ito talaga ngayon, no, sa ulo nila si Jinping. Ako po, mga kababayan, no, talagang pinapatnubayan ng Diyos mga kapatid, yung mga kababayan natin, yung mga kapwa natin Kristiyano diyan ngayon sa bansang China. 'Di ba? Isang patunay lang ito mga kababayan na walang magagawa itong kapangyarihan ni Xi Jinping kumpara, no, sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil imbes na matakot itong mga Kristiyano, no, mas lalo pa silang yumabong mga kapatid. Mas lalo pa silang dumami. 'Di ba? Tuloy. Causing the Communist Party to now target the Bible itself. Yun na nga mga kababayan, Dahil siguro gusto nilang i-persecute ng mga Kristiyano, no, para kumonte, kanya nga lang dumami nga, 'di ba? Ngayon, nung nakita nila mga kababayan na hindi epektibo yung kanilang pagtutuligsa sa mga Kristiyano dahil patuloy pa nga itong dumadami, no? Ang Biblia ngayon mga kapatid, yung kanilang tinitira. Na kung saan mga kababayan, ito po yung pundasyon natin, no, sa ating pananampalatayang Kristiyano. Marunong din sila si Jinping mga kapatid, no? Tinatarget nila ngayon ang Biblia na kung saan mga kababayan, di umano, dinidistort nila at ginagawa nilang tawag nito, kriminal, no, ang imahe ni Kristo sa version ng kanilang Biblia ngayon, no, na pinapakalat dyan sa bansang China. Naku, grabe. Ubod talaga ng kademonyuhan itong si Xi Jinping mga kapatid. No? Kaya pala walang pinagkaiba sila kay Digong. No? Kaya pala yung ugali nila ni Digong hindi magkalayo. Dahil nga mga kababayan, mga kampon pala sila ng demonyo. Kung matatandaan nyo nga si Duterte mga kapatid, minura ang Diyos noon. Di ba? Minura niya ang Diyos mga kababayan. Maging si Xi Jinping din pala mga kapatid, galit din pala, no, sa katuruan ng Kristiyano. Ibig sabihin, galit din siya sa kinikilala nating Diyos. Kaya pala, suportado ni Digong mga kababayan, itong si Xi Jinping dahil iisa pala mga kapatid, yung kanilang budhi. Naku po, mga kababayan, parehang kampon pala ni Satanas itong mga lintik na to. Tuloy! With what it calls an update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. So sabi dito mga kapatid, ang ginagawa daw ngayong pag-distort nitong mga komunistang grupo nila si Jinping sa Biblia ay nire-remove daw mga kababayan yung mga talata di umano sa Biblia or binabago di umano yung mga talata sa Biblia na kung saan mga kapatid, no, contradict dito sa prinsipyo ng mga komunista. 'Di ba? Binabago nila mga kapatid, kaya nga dinidistort. Binabago nila, no, yung mga talata diyan na kung saan nagko-contradict sa paniniwala nitong mga komunistang grupo nila si Jinping. Isa yan sa mga ginagawa nila daw ngayon dyan mga kababayan ayon dito. Tuloy. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming Christians. Dahil nga daw mga kababayan, sa hindi nila mapigilan, no, itong pagdami ng community ng mga Kristiyano dyan sa bansang China, no, binibira nga nila ngayon ang Biblia. Tinatarget nila ngayon mga kapatid ang Biblia. Nang sa ganon mga kababayan, mawalan ng kumpiyansa, no, at humina ang pananampalataya ng mga Kristiyano,
diyan sa Panginoong Diyos sa pamamagitan, mga kapatid, no, nitong mga ginagawa nila ngayong bagong version ng Biblia. Na kung saan nga, mga kababayan, ginawa na nilang kriminal ang imahe ni Kristo. Sa madaling sabi, mga kapatid, no, hindi nila kayang pigilan ang paglaganap ng katuruan or aral ng Panginoong Diyos. Kung kaya't, mga kababayan, no, ang binibira nila ngayon or ang tinitira nila ngayon, mga kapatid, ang tinatarget nila ngayon ay ang Biblia na mismo. Sinisira nila ngayon, mga kapatid, ang imahe ni Kristo nang sa ganon humina ang pananampalataya ng mga Kristiyano kay Jesus Christ. Ganon ang ginagawa nila ngayon, no? Para lang mapigilan nila ang patuloy na pagtaas ng numero ng mga nananampalataya kay Jesus Christ. No? Biblia, mga kapatid, ang kanilang tinatarget ngayon. No? Hindi na ako magtataka isang araw, mga kababayan, kung itong si Xi Jinping tamaan po ng kidlat. No? Kasi nga, mga kababayan, grabe po ang kanyang ginagawa ngayon. Isang uri po talaga ng gawain ng isang demonyo. No? Sa madaling sabi, mga kapatid, demonyo pala talaga itong si Xi Jinping. No? Kasi nga, anti-Christ siya, mga kababayan. No? Anti-Kristo pala si Xi Jinping. Parang si Digong din, anti-Kristo din, mga kapatid. Di ba? Parehas talaga sila ni Duterte, mga kababayan, ano? Kaya pala nagkakasundo itong dalawang ito dahil pareho silang anti-Kristo. Kunwari pa, no? Nagkukunwari pang mabait, nagkukunwari pang bayani. Yung pala anti-Kristo pala. 'Di ba? O ngayon, mga kapatid, ano? Si Xi Jinping nagpakita na rin ng kanyang kademonyuhan na isa din pala siyang anti-Kristo, mga kababayan. Paano ko nasabing anti-Kristo? Sinisira nila ang imahe ni Kristo, mga kapatid. Ibig sabihin nun, ayaw nila sa katuruan ni Kristo. That's why dinidistort nila ngayon kung ano ang nakasulat dyan sa Biblia. Gets? Tuloy! In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, He who is without sin among you, let him cast a stone at her. When his words came to their ears, they stopped moving forward. Okay. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself. So ito na, mga kababayan, no? Ito na isa na po ito sa example, mga kapatid, sa kanilang dinistort. Itong John chapter 8 verse 7 to 11, mga kababayan. Na kung saan, mga kapatid, I think ito yung kwento ni Maria Magdalena, no? Yung yung gumapang siya sa harapan ni Kristo, no? Habang siya po ay binabato nitong mga nitong mga kasamahan nitong mga pare, no, na galit din kay Kristo. Kasi nga, 'di ba, mga kababayan, binabato nila si Magdalena noon. Tapos sabi ni Kristo, pinatigil sila ni Kristo noon eh. Tapos sabi ni Kristo, ang sino mang naniniwalang walang kasalanan, no, malaya kang batuhin ang babaeng ito. No. So syempre yung mga tao ng mga kapatid natigilan kasi na-realize nila, no, na pare-parehas silang lahat, no, na makasalanan. Oo. Ngayon, mga kababayan, dinistort ito ng mga komunistang grupo ni Xi Jinping. At ano yung binago nila dito, mga kapatid? Itong dinagdag nila dito, mga kapatid, no, na di umano si Kristo, no, sabi dito, Jesus stoned the woman himself and said, I am also a sinner. No? Sinabi dito, mga kababayan, na binato di umano ni Kristo si Maria Magdalena, mga kapatid, at sinabi, no, sa harapan nitong mga tao na ako din mismo makasalanan. Pinalabas nila dito, mga kababayan, na si Kristo ay isang kriminal. No? At inamin na isa din siyang makasalanan, mga kapatid. No? Na kung saan, mga kababayan, hindi po nasusulat sa Biblia yan. Itong sinabi nila, itong dinagdag nila dito, no, na Jesus stoned the woman. No? Hindi po yan nasusulat sa Biblia, mga kapatid. No? Na binato mismo ni Kristo si Magdalena at inamin na siya ay makasalanan. Ngayon, gusto nila talagang sirain ang pangalan ang imahe ni Kristo sa Biblia. Dahil nga, mga kababayan, syempre tayong mga Kristiyano, si Kristo ngayon ang ating sinasamba. No? Gusto nila mawala ng pananampalataya ang mga Kristiyano diyan yung mga kababayan nilang Kristiyano diyan Chinese, no, kay Kristo.
Sa pamamagitan nga mga kapatid ng pagbago ng mga nakasulat sa Biblia, sa pamamagitan ng pagbago ng imahe ni Kristo sa Biblia. 'Di ba? Ganon sila kademonyo diyan mga kapatid. No? Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ganito ang mga pinagagawa ni Xi Jinping mga kababayan. No? Hindi na ako nagtaka kung bakit puro karahasan, no? At puro mga panglalason yung ginagawa nitong mga Chinese na ito. Dahil nga mga kababayan, anti-Kristo pala itong mga komunistang grupo nila si Jinping. Akala ko komunista lang sila mga kapatid. Anti-Kristo pala sila. Kasi nga kung hindi sila anti-Kristo, hindi nila sisirain ang imahe ni Kristo. Sa madaling sabi mga kapatid, kampon pala ni Satanas talaga itong si Xi Jinping. 'Di ba? Ganun lang kadaling intindihin yun mga kababayan. Ngayon, malinaw na sa atin kung bakit ganyan mag-isip si Xi Jinping. Dahil nga, isa siyang anti-Kristo, mga kapatid. Tuloy. And said, I am also a sinner. We have seen the escalation. The Bibles for children is totally forbidden, and all the Bible apps were fully removed from every e-commerce app store. So sabi dito mga kapatid, yung mga bata daw ngayon sa China, no? Yung mga batang Kristiyano daw ngayon sa China, mga kababayan, ipinipigilan na daw magbasa ng Biblia. At yung mga Bible apps, no, yung mga Bible app stories diyan sa mga App Store mga kapatid or sa mga Play Store, no, pinapaban na rin ng bansang China. 'Di ba? Pinagbabawalan na ngayon mga kababayan sa bansang China ang mga kabataan na makinig or magbasa or manood ng mga related sa Biblia. 'Di ba? Ganon ang ginagawa ngayon ng bansang China, mga kapatid. Pinipigilan nila ang mga kabataan, no, na matuto at mapag-aralan kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. Ayaw nila niyan, mga kapatid. Isang indikasyon talaga yan, mga kababayan, na anti-Kristo sila dahil ayaw nila, no, sa pananampalatayang Kristiyano. Ano bang tawag sa mga ayaw sa pananampalatayang Kristiyano, mga kapatid? Di ba anti-Kristo? No? Once na tinutulig sana ng isang tao si Kristo, mga kababayan, no, considered na yan as an anti-Christ, no? Anti-Kristo. Sa madaling sabi, kampon po yan ng demonyo. Kaya no wonder, mga kapatid, kung bakit puro karahasan lamang ang nasa utak nila si Jinping. Dahil nga, mga kababayan, mga anti-Kristo sila. Tuloy. Millions of Chinese Christian children were forced to sign a form renouncing their faith in public. The issue for Grabe, mga kapatid, no? Hindi na sila nakontento doon sa pagban, no, sa mga sa pagpigi sa pagbabawal sa mga bata na magbasa ng Biblia, no? At sa pagban doon sa mga Bible apps, no? Ngayon, pinapapirma pa nila, no, itong mga kabataan ng isang dokumento na kung saan, mga kapatid, no, gusto nilang isulat ng mga kabataan na tinatakwil na di umano ng mga kabataan, no, yung kanilang pananampalatayang Kristiyano. Di ba? Pinapapirma na nila ang mga kabataan ngayon dyan sa China, mga kababayan, no? Itong mga Kristiyano na mga kabataan, pinapapirma na nila, mga kapatid, no, ng isang kasulatan na kung saan nagsasabi, no, na tinatakwil na nila yung kanilang pananampalatayang Kristiyano. Napakaklaro na po talaga, mga kababayan, no? Na mga kampon talaga ng demonyo itong sila si Jinping. Ito, hindi ko gawa-gawang kwento to, mga kapatid, ha? Lihitimo itong balita na pinapanood natin, no? Galing po ito sa CBN News. Di ba? At dito nahayag na sa atin, mga kapatid, yung kademonyohan nila si Jinping. Anyway guys, hanggang dito na lang itong balitang ito, no? Kasi maikli lang naman tong part na to, mahaba kasi ito, mga kapatid, at iba't ibang topic na po ang pinag-uusapan dyan. No? Ngayon, alam na natin, mga kababayan, kung bakit, alam na natin ngayon yung pinanggagalingan nila kung bakit ganito yung mga ginagawa ng China ngayon. Dahil nga, mga kapatid, kampon pala talaga sila ng demonyo.
Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.